Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon itatalakay natin kung ano nga ba ang globalisasyon sa aspeto ng socio-cultural. So, ano nga ba ito? So, ang globalisasyong socio-cultural ay tumutukoy sa proseso ng pagkakaisa at pagkakalat ng mga kultura, tradisyon, at mga pagpapahalaga sa buong mundo. So, ito'y bunga ng globalisasyon. Ito ay bunga ng globalisasyon na kung saan ay ang mga tao, mga produkto, at mga ideya ay naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, ang globalisasyon ay nakikita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan ay nagiging mas madali ang paglaganap ng mga nagiging madali ang paglaganap ng mga ideya, musika, pelikula, pagkain, at moda ng pananamit. So, dahil dito, mas nagiging bukas ang mga tao sa pagtanggap ng ibang kultura, ngunit maaari rin itong magdulot ng unti-unting pagkawala ng sariling tradisyon at pagpapalakas ng banyagang impluwensya. Ano nga ba ang positibong epekto ng globalisasyon sa aspeto ng socio-cultural? Ang globalisasyon ay nagdudulot ng positibong epekto sa aspeto ng socio-cultural sa pamamagitan ng paglaganap ng kanilang ideya, pagbabahagi ng kultura, pagtanggap ng mga bagong kultura at paglalaganap ng mga bagong pananaw. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang matuto at tumanggap ng mga bagong kultura, wika at tradisyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, na nagbunga ng mas malawak na pagkaisa at pag-uunawa. Bukod dito, ang globalisasyon ay nagbibigay din sa mga tao ng pagkakataon sa mga tao na makipag-ugnayan at magbahagi ng kanilang mga karanasan at kultura sa pamamagitan ng teknolohiya at social media. Araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang negatibong dulot ng globalisasyon sa aspeto ng socio-cultural. Ang negatibong dulot ng globalisasyon sa aspeto ng socio-cultural ay ang paunti-unting pagkawala ng sariling pagkakakilanlan at kultura ng isang bansa. Dahil sa malawak na impluwensya ng mga dayuhan sa musika, pelikula at pananamit at gawin ng isang tao, dahil doon nababawasan ang pagpapahalaga ng tao sa sariling tradisyon, wika at kaugalian. Ngayon, magbibigay naman ako ng isang halimbawa kung papaano na impluwensyahan ng mga dayuhan ang mga Pilipino. Kapag ang isang paaralan ay nagdiriwang ng buwan ng wika at ang ibang mga mag-aaral ay hindi sumusuot ng mga tradisyonal na kasuot
kasuotan at mas pinipili nila ang mga modernong suot. Dahil doon makikita natin ang paunti-unting pagkawala ng mga Pilipino sa interes sa sariling atin na mga kasuotan, na mas pinipili nila ang mga modernong suot kaysa sa mga tradisyonal na suot. At mas lalong pinapakita na mas hilig ng mga Pilipino ang ibang mga Pilipino na sumuot ng modernong suot kaysa sa ating tradisyonal na suot.